Bulacan, subong nga Martes. Tatlo ka estudyante na dakpan nga nagagamit sang marijuana sa isa ka bulutuan sa Iloilo City proper. Samtang isa pa ka estudyante nakuhaan sang marijuana sa Haro. Pila ka mga Ilonggo may magkatuhay nga reaksyon sa kaundan sang ikalima nga sona sang presidente. Pila ka konsumidor pabor nga kakason ang system loss charge sa balayran sa kuryente. Mga manugbaligya sa New Talisay City Public Market nagareklamo sa mahina nga benta matapos nga ginsaylo. Ginapahayag mga menor de edad naghabuyanay sang bato sa baybay sa barangay San Juan, Molo. Isa ang nabunan. 62 anyos nga lalaki gintiro patay sang riding in tandem suspect sa Anilaw, Iloilo. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man George sa nagapanguna nga balita. Tato ka estudyante na dakpan nga nagagamit sa ginaligar marijuana sa isa ka eskwelahan sa Iloilo City proper. Isa pagid ka high school student sa Haro nakuhaan man sang ginapatian marijuana sa iyang bag. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Nagalibot ang isa ka maestro sang A. Bonifacio Integrated School sa Iloilo City sang naaktuhan silang tatlo ka mga estudyante nga naga-UP sang ginapatihan marijuana. Ginabugusan ng mga ini sang 16 anyos nga taga Boulevard Molo, 15 anyos nga taga Tanza Baybay City proper kag 14 anyos nga taga Cochero Molo. Dinadahan-dahan na natin ito considering na madadala din naman maybe in coordination with social workers. Dahan-dahan natin itong matanong kung saan nila nakukuha. Na-turnover na sa CSWDO ang tatlo. Gintinguan sa news team ko ang bahin sang eskwelahan apang wala sang may nagatubang sa amon. Pasado alas 6 ang gabi, nadakpan man sa radom inspection ng isa ka grade 10 student sang Haro National High School nga may suspected marijuana sa sulod sang iyabag. 16 anyos ang estudyante kang nagapuyo sa barangay Balabago, Haro. And particularly for that class, no, you were surprised nga may dalagali ang bata. Sang ginistorya na sang school officials, may gintuad pa ini. May gintudlo siya nga actually nga nakabakal na that afternoon, just guro minutes ago lang before namon siya nakita. Student man nato, ma'am? Yes. Yara na sa kustodiya sang CSWDO ang estudyante. Ginaimbestigaran naman sang ICPO kundi nagakuha sang supply ang mga estudyante. We have to check on that kung it also exists here sa atin. No? Kasi yung nahuli natin, especially doon sa Station 4, isa din sa kaya nahuli natin kasi nag-u-online siya. Gintinguan sa news team ang makuha ang bahin sang DepEd Schools Division of Iloilo City apang wala pa ini makapagawa sang statement. Ang DepEd Regional Office 6 naman nagpamalibad nga maghatag sang pahayag samtang ginahulat pang report gikan sa SDO Iloilo City. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. Anaga, Ratsada. Mga kapuso publiko, may magkatuhay nga reaksyon sa kaundan sang ikalimang nga sona ni PBBM. Mga konsumidor pabor sa pagkakas sang system loss charge sa kuryente. Si Zen Gilantang Sasa may nagaratsada nga balita live sa Barangay Kabugao Norte, Pavia, Iloilo. Zen? Jared, isa sa gintopiko ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyasona kahapon among pagdula sang system loss charges sa electric bill, bagay nga ginapaboran sa mga konsumidor. Satisfied ang pila ka Ilonggo sa sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ilabi na nga nalawagan ang health programs kag salabton sa anomalya sa flood control projects. Paligaw sa among mga senior kundi may mga libre kami nga abel. Ang entrada niya gid sa iya speech is pati mismo ang iya pakaisa kasuwan naman. Well, kapay-pay. Nakulangan naman ang iba na bangod wala matutukan ang kampanya kontra iligal nga droga kag kriminalidad. Gusto ta magtawhay ang ang Pilipinas kay kaluluoy man siyempre makita. Isa sa highlight sa sona ang panawagan sa Kongreso nga amyendaran ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 ukon EPIRA. We demand for the immediate amendment of the EPIRA
Ginaduso sini nga kuhaon ng charges sa system loss sa bill sa mga konsumidor. Amo man ang value-added tax. Hindi man natin problema yan, Mas Iban. Hindi na sa loob ng saton. Sakit na, masakit kasama ng kapikado kami ha. Ang system loss amo ang technical factors sa diin may mga nagausik nga kuryente sa linya. Lakip diri ang illegal connection. Suportado sang Electro 3 ang ginaduso ni PBBM. Apa ang pamangkot, gobyerno bala ang magasabat. Correct po sa President, isa sa Apple consumers ang system loss. Pero hindi man sa mga distribution utilities, kaya kayas na iya. Dismayado ang pila ka Bacolod noon, bangod wala gihapon masolusyonan ang madugay na nga problema sang baha sa Bacolod City. Problema ganun ba? Nagdo tayo ulan niya, dalom daw sa amon yun. Ang tanan nga creek, padaluman, limpiwan. Kaya wala asenso ang Pilipinas. Mangyapon, gamo. Wala katawayan. Dapat batsagon niya man ang ginabatsyag sa mga Pilipino nga pigado. Panawagan sa mga Bacolod noon, tumanon sang gobyerno ang promisa nga ipatuman ang mga tikang agud masolusyonan na ang baha. Dirt nagalaom naman ang Electro 3 nga masubsidize ng gobyerno ang system loss charge agud hindi man matamaan ang mga power distribution utility kag electric cooperatives. Dirt? Madamo gid nga salamat Zen Kilantang Sasa. Mga vendor sa bago nga Talisay City Public Market nagareklamo sa mahina nga benta bangod sa malayo nga lokasyon. Yaring nagaraksada nga balita. Mas komportable kag mas presentable ang sold sang vendors sa sulod sang bago nga Talisay City Public Market. Apang hindi nila maagwantahan ang tuman kahina nga kita humaning sa nagsaylo sila sa lugar sa July 17. Actually, ang income ko kagapon, whole day ko, ng ano lang, 15 lang kabilog itlog, half tray lang whole day ko na. Layo gidya dito sa Piak. Konsumong binta, 250 pa lang, pamahawan ko sin, 150 bilhin. Karon ni panyagahan, pag karon sin, 50 lang bilhin, tsakto lang na inupliti puli. May masobra 500 ka souls sa bago nga merkado nga nagablor sa masobra 300 milyones pesos. Sa sulod sang una nga isa ka tuig, hindi anay pagsukto ng vendors halin sa daan nga merkado. Tanan ini sila diri nga existing nga mga vendors, libre sila for 1 year nga renta. Following year, ang aton existing nga mga original nga vendors, ma-enjoy pagid sila sang 25% lang ang ilabayran. Apang, ang mga bago nga vendor kaangay ni Marisa, maumpisan na sa pagbayad sang 5,000 pesos nga arkila kada bulan. Panawagan nila, pahalinon ang nagabaligya sa sidewalk para may kita man sila. Amo na ang problema namon, ang mga nagabalaligya sa kilid sang dalan. Di ang tao hindi di magkagto sa amo, kaya timiara na to mo. Kaya ara sagwa. Bangon masobra tunga sa kilometro pa ang lokasyon sang bagong merkado halin sa city proper, nagpatuman sang libre sakay ang LGU. Obod Kiril Desilio, Adrian Prieto sang naga. Ratsada! Barangay official sang San Juan Molo nagahingyo sa ICPO sang dugang nga seguridad sa ilang nga barangay bango sa masami kinagamo sa mga kabataan. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Makita sa video ang paghabuyan ay isang bato, balas kag kahoy isang kabataan sa hunasan sa barangay San Juan Molo pasado alas 4 Sabado sang hapon. Nabunan sa insidente sa kaminor de edad yung kilala kay alias Toto o 15 anyos sa Boulevard Molo. Ang suspect si alias JB, isa man kaminor de edad kag residente sa barangay Kalaparan Arevalo. Nagapabilin pa ining at large subong. Ang insidente hindi na bag-o sa mga taga San Juan. Suno sa punong barangay masami nga ginahimo nga meeting place ang mga grupo sa kabataan ng ilahunasan agud magkinagamo. Ang barangay, ginatuntundor sa La Perme, San Juan Boulevard. Ito ginabuhat nila war zone lang. Panghangkat man sa mga tanod, ang pagsaway sa mga kabataan, ilabi na nga mabudlay ko ng mga inidisiplinahon. Sang nagligad niya tuig sa kabarangay tanod sang San Juan, ang nabunaan patay matapos yung magtambag sa kinagamo sa kabataan sa lugar. Mas mayo po ito mag-deploy mga pulisyan, sila lang kabilog. Hindi man tayo makasiling yan na damuon yun. Ang seguridad ng bla. Nang panman sang ICPO ang request sa mga opisyal sang San Juan, ganihatagan sang direktiba ang Station 4 nga tutukan ini. We have to adjust accordingly. So we will direct the Chief of Police to adjust their deployment. Upo kay Hastisya to, John Sala. Anaga, Ratsada.
Duha ka hubog nga lalaki na kuha sa video nga nagatapong ulay sa Cadiz City. Sa Ilipet Dreso may nagaratsa ng balita exclusive. Sa sining nga video, makita nga gintapungol sa lalaki nga nakaitong nga shorts ang isa pa ka lalaki. Pareho sila nga natumba. Nagkalma ang nanumbag nga lalaki kag nagpahuway-huway. Apang mation-tion, nagbalos ang iyaging sumbag, tubtub naglabot sila sa pihak nga eskinita. Gintingwaan pa nga punggan ang duha, apang hindi magpasaway. Kuha ang video sa Barangay Zone 1 sa Cadiz City. Eksklusibo nga na-interview sa news team ang tupad balay sa duha ka mga lalaki. Pareho nga hubog ang mga lalaki kag mag-abyanay man suno sa iya. Makagabot ko to, gati tambag ng ibang nga tao, tinagbulig wala tambag. Hubog sila nga ta. Danay sila inuma. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang bahin ang duha ka lalaki sa video. Apang nagpaiway na, bangod nag-istoryahanay na sila matapos maampawan sa kahulugbon suno kay Chart. Kung nag-engage man gid sa mga makahulugbon nga ilimnon, anang tani may ara lang kamo sa pagkontrol sa inyong kaugalingon para mapaiway kamo no sa mga kinagamo. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada. Mga kapuso, nagpiyansa na sang 90,000 pesos si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa graft case sini kaango sa ginapahayag koneksyon sini sa construction firm. Ginkumpirmar sang Sandigan Bayan sa GMA News ang pagpiyansa ni Ang upod sa abogado sini kahapon matapos magpagwas ang warrant of arrest ang 3rd Division. Gintingwaan sa news team nga makuhaan sang bahin si Ang. Apang wala pa ini kag ang Uswag Ilonggo Party List nakapagwa sang statement. Sa pahayag ni Ang sang November 2025, ginpanindugan sini nga matinlo ang iya konsensya kag tinluan kuno niya ang iya ngalan. Bantayan. 62 anyos nga lalaki gintiro patay sang riding in tandem suspect sa Anilaw, Iloilo. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, pagkahugton sa otoridad ang seguridad sa Esplanade 11 sa Progreso, Lapuz. Ini matapos naglapta ang video sa ginapahayag pagpakighilawas sang duha ka estudyante sa lugar. Magabutang sang green guards sa lugar, CCTV kag pag-roving sang tanod agud hindi na masulit ang binastos nga akto. Ini ang mga tikang nga pagahimo sang LGU apisar wala pa na turnover ang proyekto sa LGU. Kay na sang aga ginpang utod ang mga hilamon kag ginlimpyuhan ang lugar. Ginatumod na subong sa otoridad ang identity sa babae sa video. Handa magpasakas ang reklamo nga alarm and scandal ang kapulisan sa duha sa tion nga maestablisar ang ila identity. We condemn no sa amo sining mga activity. I suppose the DSWD kag mga schools no kay identify naton nga mga estudyante to exert more effort sa pagpabalo sa mga estudyante no nga aton public plaza are for leisure no and not for this kind of activity. Ang gagawin natin, we have to identify this one and if ever they are pwede na nating ma-file ng kaso. Permit fee para sa mga fun run ginaduso sa Bacolod Traffic and Transport Management Department nga pasagaan abang pila ka running enthusiast. Hindi pabor. Yaring nagaratsa ng balita. Kinapropose ang Bacolod Traffic and Transport Management Department nga ipatuman ang saka sa suko sa permit fee para sa pila ka fun run event sa syudad. Ginaduso ka himuon nga 10,000 tubtob 100,000 pesos. Ang permit fee halin sa minimum fee nga 100 pesos. Inimangod kulang ang 100 pesos nga fee para sa overtime sa traffic enforcers. Kag iban pa, nga kinahanglanon para sa tagsa running event suno sa head sang BTT MD. Pangamon to proposal lang because we understand sobra naman niya kanubo sang 100. So halos kada bulan damo-damo na sang fun run. Kaya ang amon nga time is not 3 o'clock. Tidason may ara kapaya nga ipaka kulang na kami tawo. Tuman kabugat para sa running enthusiast nga si Ket ang ginaduso nga saka sa permit fee. Maybe the city would assess if what's the purpose of the run. Kamahal na gid siya.
So actually, organizers also should rethink man kung paano bala nila mayo si mayor or ang city kung how to lower down the registration fees. Wala anay, ginbaton sa Bacolod City Council ang proposal kag gina-review liwat. Ipabalik namon sa BTTND, dapat maagi na siya sa Bacolod Traffic Authority Council. Ang goals sa BTTND is implementation sa traffic and transportation rules. Hindi nga sa Misaya mismo yan nagsulat kaysa sa Sanggunian with this suggestion. Obod Kiril Casillo, Adrian Priatos ang naga. Raksada! Mga kapuso senior citizen nga lalaki gintiro patay sang riding in tandem suspect sa Anilao, Iloilo. Samtang 76 anyos nga lalaki ginbuno patay sa Banga, Aklan. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Hindi magdubo sa napulo ka igo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang naagom sang 72 anyos nga si alias Dani. Matapos gintiro sang riding in tandem suspect sa barangay ng Gulaan, Anilao, Iloilo. Pasado lang sa 11:30 kay nasangaga. Dead on the spot ang biktima nga tumandokman sa lugar. 16 kabasiyo sa ginapatian 45 caliber pistol ang na-recover sa crime scene. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa motorsiklo si Dani upod ang iya 14 anyos nga bata nga babae. Matambong ko tani ini sa hearing sa kaso sa Brotac Viejo. Nagdulog ang biktima sa highway bangod may ginistorya nga babae. Dili nagabot ang mga sospek kag gintiro ang biktima. Nakadalagan pa ini kagang iya bata. Apang ginaga sa mga sospek kag gintiro sa makapila ka beses. Wala na samaran ang bata sa biktima. Nakita sang bata nga nagapungko na ang iya nga tatay. Gintak niya ang iya nga tatay para hindi maigo. O galing ang atong suspect na gusto niya nga ang tatay guro, si tatay di ang inata. Nakita ko na sa bata sa biktima ang nawong sa mga sospek bangod wala sang tamon. Ginatumad pa sa kapulisan ang identity sa mga ini. Posible, konektado sa kaso nga ginakaangutan sa biktima ang pagpatay sa iya. On drugs, may nasambit pa sila nga tao nga hindi pa natin ma-reveal. May kaso ni sila sir nga ginapangatubang ang tatay niya, in-filean man sang grave threat. Tapos ang tatay niya nag-file man sang kaso. Patay man ang 76 anyos sa tigulang matapos ginbuno sa isa ka birthday party sa barangay Tinapuay, Banga, Aklan sang Domingo sang gabi. Ang sospek, paryente lang man sang biktima. Ginapayag upod nga naginom-inom ang biktima kay sospek. May malain niya tinaga nga ginbuya ang biktima. Gani ginsunbag sa sospek. Kag, ginpasundan sang pagbuno sa makapila ka beses. May daan kuno nga hilugutanon sa tunga sang duwa. Nagsungka ang sospek kag detain na sa Banga Municipal Police Station. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Nagtiro sa barbero sa barangay Cubay Haros ang Lunes, utod man lang sa iyang live-in partner sunod sa kapulisan. Si Julius Bilacaol may nagaratsada nga balita. Makabig nga solbar na ang pagpatay sa 31 anyos nga si alias Jan sa barangay Cubay Haros ang Huli 20. Ini matapos ginfile na sa Iloilo City Police Station 3 ang reklamo nga murder batok sa 26 anyos nga suspect nga ginkilala kay alias Toto. Manghod man lang sang live-in partner sang biktima. After sa pag-investigate sang or pag-process sang crime scene sang Soko, naging istorya ako ang live-in partner sang napatay. Ginhamba ko siya ako sinong suspect ko, gin-confirm niya. Wala naging patpat ni Major Shaco na motibo sa suspect sa pagpatay sa biktima. Apang ini ang nag-ugat kuno sa daan ng ihilgutanon. Base sa record sa barangay Cubay, nakaagi nga ginpay dalom sa lupon ang suspect kagang magulang sini nga live-in partner ni Jan matapos maglabot ang ilang konflikto sa pisikal nga konfrontasyon. Kaginalantaw nga ini man ang kabangdanan sa agrabyo sa suspect sa biktima. Kahit ang problema nila regarding sa mga tindugan sang balay nila mo. So, dogin paila na sang magulang kaso. Base sa autopsy, sa nawala nga guya ang igo ni Jan kag naglapos ang bala sang wala pa na determinar nga kalibre sang pusil sa iyatang kugo. Nagapabilin nga at large si alias Toto. Apang nagapati ang kapulisan nga wala ini nakapalayo sa lugar. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol ang naga. Ratsada! Nasapuan nyo lang na sa kabuhi kag may mapilas sang pagkabuno ang 33 anyos sa Iloy nga si alias Ivy sa barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Sunod sa kapulisan, gikakibot sang bana sa nasapuan nga dugoon ng iyasawa sa sulod sang Ilabalay. Duha ka lalaki nagsulod sa Ilabalay kag ginbuno ang biktima base sa pahayag sang tatlo nila kabata. Nakaagom ang biktima sa mapila sa dughan, kamot kag buwak.
buwan niya may bulok na. Pwedeng iya mga bata, pero ang asawa lang napunan. Nagsulod ko no, sa ilang balay. Na-establish pa na ako sa kung Binawian sang kabuhi ang 17 anyos nga si alias Janjan matapos bumunggo ang ginasakyan sini nga motorsiklo sa nasumalang nga tricycle sa barangay Avila, Buena Vista, Guimaras. Sa investigasyon sang Buena Vista Police, halin sa namatyan ang rider kag angkas sini sang nadulaan sang kontrol sa pataklad kag kurbada nga dalan. Nagsaylo ini sa lane sang tricycle. Pilaso naman ang angkas sang rider, ang tricycle driver kag pasahero sini. Patay ang isa ka rider matapos makabunggo sa nasugatang nga truck sa barangay na Sunugan, Dao, Capiz. Ginkilala ang rider kay alias Lomer. Ang truck ginamaneho ni alias Franz. Sa investigasyon sa kapulisan, halin sa Sigma ang truck kag padulong sa kwartero. Pag-abot sa lugar, hinali lang nga nagsaylo sa lane sang truck ang motor kag nakabunggo. Nakutkutan sang pila ka mga residente ang isa ka vintage bomb sa kilid sang suba sakop sa barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, nakutkutan ini sang bako operator samtang nagaobra sang flood control project sa lugar. Gilayon nga ginpadulungan sang provincial EOD ang lugar. Gindispose na ang bomba sa barangay Concepcion, Talisay City. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Balatayin mga puso, may bagong low pressure area ginamonitor sa sulod sang Paracon, Philippine Area of Responsibility. Ulihin nakita sa kalayoon niya 310 kilometers sa silangan sang Borongan City, Eastern Samar. Sunod sa pag-asa, manubong chance sini nga mangin bagyo pero posible magpaulan sa pinakabahin sang Pilipinas. Padayon nga nagahina ang epekto sa habagat pero posible man sa gihapon ng pag-ulan bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Sa datos naman sa Metro Weather, dakong chance sang ulan sa Western Visayas sa Negros Island region. Pabasog ang ulan sa pinakabahin sa mga probinsya, gani mangin alerto sa baha ukon landslide. Mga kapuso ginatos ka runners nagpasakop sa Run UP 15 nga giniwat kadungan sa tuigan nga alumni homecoming sa universidad. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita. Nagtipon ang mga fitness enthusiasts kag mga alumni sa University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus para sa Run UP 15 nga kabahin sang tuigan nga UPV Alumni Homecoming. Gintipon sang UP Silak Brotherhood, UP Silab Sisterhood kag UP Alumni Association ang masobra 800 ka partisipante halin sa nagkalain-laing nga lugar sa Western Visayas para paghatag importansya sa ikaayong lawas, komunidad kag paghiliusa. May 4 ka kategorya sa aktibidad, 3K, 5K, 10K kag 21K. Running enthusiast na man ko and this is my first time to join yung Run UP and I'm an alumni of UP. Actually, galing pa akong duty. I'm a BPO, pero syempre, kailangan ko siya samahan. Tagsa ka partisipante, nakabaton sang finisher's medal. Tinutuyo sang Run UP 15 nga itibong ang healthy and active lifestyle, dugang pang pagpabaskog sang koneksyon sa mga estudyante, alumni, pamilya kag komunidad sa Iloilo. Ang message kit sa ngamon event is that para sa mga alumni to foster bala camaraderie and fitness nga UPV is not just about the academics but also it's about forwarding ang fitness kag ang progress ang physical health and wellness sa aton nga mga students and alumni. Ang GMA Regional TV ang opisyal nga media partner sa aktibidad. Lauman naman sa masunod nga tuig nga magapadayon ang Run UP sa University of the Philippines Visayas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada! 11,120 ka SIM cards ang ginpanghatag sa mga manunudlo kag estudyante sa nabukid nga bahin sang Negros Occidental halin sa DICT. May upod na nga libre nga data sa SIM cards nga sarang magamit sa pagtudlo kag pagtuon sa mga estudyante. Ginhatagan sang prioridad sa distribusyon ang Indigenous Peoples Community sa Isabela kag iban pa nga mga estudyante sa Sipalay City, Sagay City, Candoni kag Moises Padilla. Priority natin would be the GIDA.
So the geographically isolated and disadvantaged areas, so amo ni siya mga remote gid na mga schools. Even us, no, nabudlayan kami magkadto to kay you have to trek, it's not accessible. Mga puso, yari na ang dapat bantayan sa The Master Cutter. Isugid na bala ni Tonet kay Atoy kag Audrey ang iyan na diskobrehan. Apang paano bala matigayon kung may mga nagapugong. Bantayan ina ang mga eksena karon sa GMA Prime 8 PM pagkatapos sa 24 oras. Samtang, sudlo na sa Task Force Firewall ang kuta sa mga sindikato. Paano bala nila salbaron ang mga bata ang biktima? Bantayan ang dugang pang mga eksena 8:50 PM sa GMA Prime. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kagiman pa ang mga lokal nga balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede ba ninyo mabisita ang official YouTube channel, GMA Regional TV, kiklik ang subscribe button para sa mga pinakamainit nga balita. Halin sa mga rehiyon, madamo nga salamat mga kapuso, pati na sa aton mga kapuso abroad. Ako sa Eden Pretos. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa Tubtob subong matutod nga serbisyo gidla. Tubtob was, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada.